Frenny, may bisita ka sa baba. Puntahan mo na. Dahil malapit ng curfew natin. Bungad ni Jermaine sa kaibigan. Abala ito sa pagbabasa ng dat na niya. Sino? Nagtatakang tanong ni Hart sa kaibigan. Basta bumaba ka na baka mainip yun. Muling wika ni Jermaine. Pumasok na rin siya sa banyo para hindi na siya tanungin pa ng kanyang kaibigan. Kahit nagtataka si Hart, bumaba pa rin siya. Wala naman siyang inaasahan na bisita ngayon, kaya wala siyang idea kung sino gusto makausap siya. Pagkababa ni Hart sa hagdan, ay agad itong umikot upang makita nito ang tao naghahanap sa kanya. Ganun na lang ang gulat ng dalaga nang makita niya si Nico na nakatayo sa harapan niya. Nico! Gulat na gulat si Hart. Nanlalaki din ang mga mata niya dahil hindi siya makapaniwalang mabilis na babalik si Nico. I miss you, babe. Wika ni Nico sa kaniya kapandalaga. Agad din na gumanti ng yakap si Hart kay Nico. Sobrang namiss na din niya ang kanyang kasintahan. Kagaya ni Jermaine at Damian, agad din na nagkamabutihan sina Hart at Nico. Pero kinailangang umalis ni Nico upang sa Europe na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Doon na kasi naninirahan ng ama ni Nico. Upang pangasiwaan ang mga negosyong naiwan ng kanyang mami. Nalungkot ng gusto si Hart nang umalis si Nico 2 weeks ago. Ngunit ngayon nandito na naman ang binata sa harapan niya. Kaya sa labis na tuwa ni Hart ay naluha pa ito. Don't cry, babe. Ayoko makita kang umiiyak. Dahil ako nasasaktan. Wika ni Nico habang pinupunasan niya ang luha ng dalaga. Sobrang namiss kita, babe. Pwede bang dito ka na lang ulit mag-aral? Parang hindi ko kaya magkalayo pa ulit tayo. Malungkot na wika ni Hart habang patuloy na umaagos ng kanyang luha. Sumama ka na lang sa akin, babe. Doon ka na rin sa France mag-aral para lagi tayong magkasama. Suwestyon sa kanya ni Nico. Bahagyan nag-isip naman ang dalaga. Naisip din niya na tama si Nico. Kung sa ibang bansa na rin siya mag-aaral, magkakasama pa sila ni Nico. Magpapaalam ako kay mami at daddy. Papayag naman siguro sila dahil merong kapatid si daddy sa France. Kaya siguradong papayag si daddy. Noon pa naman sinabi ni Tita Pia na doon ako mag-aral. Ako lang ang may ayaw. Biglang nagliwanag ang mukha ni Hart sa kanyang sinabi. Bakit nga ba hindi niya sundan sa France si Nico? Tutulungan kitang maayos agad ang mga papeles mo, babe, para maisabay na kita sa pagbalik ko doon. Para may kasama din akong sasakay sa private plane namin. Masayang masaya si Nico dahil sa plano nila ni Hart. Magkakasama na sila doon ni Hart habang sila ay nag-aaral. Mag-uumaga nang nagising si Damian. Sobrang sakit ng kanyang ulo nang siya ay magmulat ng kanyang mga mata. Parang mabibiyak ito at napakalakas din ng kanyang hangover. Ipipikit na sana niya ulit ang kanyang mga mata nang biglang pumasok sa isipan niya si Jermaine. Kaya agad siyang bumangon at tiningnan ng oras. Nagulat pa si Damian na makita niya na alas 5 na pala, na madaling araw. Nasapo pa niya ang kanyang noo dahil nakalimutan niya si Jermaine. Sigurado naghintay sa kanya ang kanyang mahal kagabi. Baka nagalit na rin ito sa kanya. Dahil hindi man lang niya naalalang tawagan ito. Mabilis din niyang kinuha ang kanyang cellphone upang i-text si Jermaine. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang missed call na galing kay Jermaine. Nakapitong beses pala na tumawag ang kanyang girlfriend kagabi. Dahil sa pagkalangon niya sa alak, hindi na niya namalayan ang pagtawag nito. Binasa din niya ang mga messages na pinadala sa kanya ni Jermaine. Nag-message ito bago umuwi sa tinutuluyan nito at meron din siyang message bago matulog. Agad na nag-reply si Damian sa dalaga. Kahit hindi muna mabasa ito ng dalaga, gusto ni Damian na pagkising ni Jermaine ay mabasa kagad ito ang kanyang message. Kagaya ng nakagawian, maagang nagising si Jermaine upang maghanda ng kanyang pagpasok. Unang binuksan ni Jermaine ang kanyang cellphone upang tingnan kung may message na sa kanya si Damian. Napangiti pa si Jermaine dahil meron na nga message na pumasok sa kanyang phone. Agad na binasa ni Jermaine ang message ni Damian. Napangiti pa ang dalaga na mabasa na nito ang laman ng mensahe ng kasintahan. Paglabas si Jermaine sa kanyang boarding house ay agad niya nakita si Damian na nakatayo sa labas ng kanilang gate. May hawak pa itong bulaklak habang malawak ang pagkakangiti. Masiyang lumapit si Jermaine kay Damian. Agad namang iniabot sa kanya ni Damian ang bulaklak na dala niya. Sa kanya niyakap na mahigpit si Jermaine. Love, sorry nga pala kagabi kung hindi kita nasundo. Promise babawi ako mamaya. Aagahan ko ang pagpunta sa cafe upang masundo kita na maaga. Wika sa kanya ni Damian. May dala pala akong sandwich at coffee. Kain muna tayo bago kita ihatid. Sabi niya saka inilabas ang laman ng paper bag na dala niya. Nakangiting tinanggap ni Jermaine ang sandwich na ibinigay sa kanya ni Damian. Bahagyang binuksan na rin ni Damian ang wrapper ng sandwich kaya agad niya itong kinagat.
Do you like it? Tanong sa kanya ng binata. Ang sarap. Sagot ni Jermaine saka muling kumagat sa sandwich. Matapos nilang kumain ay agad na pinandar ni Damian ang kanyang kotse upang ihatid si Jermaine sa university. Matapos niyang maihatid ng dalagi tumuli na siya sa Jerian Bistro and Bar. Nag-resign na siya kahapon bilang CEO ng kanilang company kaya tututukan na lamang niya ang kanyang sariling negosyo. Abala si Damian sa kanyang restaurant at biglang dumating ang kanyang mga magulang. Nagulat pa siya dahil bigla na lamang siyang sinapak ng kanyang ama. Mula pagkabata, hindi siya sinasaktan ng kanyang mga magulang. Lahat ng gusto niya ibinibigay ng mga ito, kaya nasaktan si Damian sa ginawa sa kanya ng sarili niyang ama ngayon. Hindi niya akalain na basta na lamang siya sasaktan nito na walang dahilan. Hindi ko akalain na magagawa mong pagsamantalahan si Cecil, tapos ayaw mo pang pakasalan. Hindi mo na kami binigyan ng kahihiyan ng mami mo. Puro sarili mo na lang iniisip mo. Wala kang kwentang anak. Galit na wika ng kanyang ama. Nagtatakang tumingin si Damian sa kanyang mga magulang dahil wala siyang alam sa mga pinagsasasabi ng kanyang ama. Una sa lahat, hindi niya pinatulan si Cecil. Kahit magubad pa ito sa harapan niya dahil hindi niya gusto ang babaeng iyon. Lalapit pa lang si Cecil ay umaalis na siya. Kaya paano nangyari na pinagbibintangan siyang pinagsamantalahan niya ang babae? Anong pinagsamantalahan ang sinasabi mo, Dad? Ni dulo nga ng daliri ni Cecil hindi ko nahawakan. Tapos ngayon pagbibintangan niyo ko. Galit na sumbat ni Damian sa ama. Pinahid din niya ang kanyang labi na dumudugo dahil sa lakas ng pagkakasapak sa kanya ng sariling ama. Huwag ka na magsinungaling, Damian. Alam mong totoong sinasabi ko, buntis na ako, Damian, at ikaw ang ama. Malakas na sigaw ni Cecil habang umiiyak. Agad naman siyang nilapitan ni Amalia upang alalayan. Iha, bumalik ka na lang sa kotse. Kami na lang ng Daddy Glad mo ang bahala makipag-usap kay Damian. Nag-aalalang wika ni Amalia kay Cecil. Hinila din ng ginang si Cecil upang dalahin sa kotse. Parang sumakit ang ulo ni Damian sa gulo ng mga pangyayari. Hindi niya alam ang kanyang iisipin sa mga oras na yun. Inaamin naman niyang napakaraming babaeng dumaan sa buhay niya. Pero ni minsan, hindi niya pinakailaman si Cecil kahit habol ng habol sa kanyang babae noon. Mas paniniwalaan pa ninyo sinungaling na babaeng yon kaysa sa akin, anak nyo. Halos hindi makapaniwalang wika ni Damian sa kanyang ama na madilim pa rin ang tabas ng mukha. Ayusin mo ang gulong ito, Damian, nang dahil sa iyo gusto ng umurong ng ama ni Cecil ang merger sa pinaplano naming negosyo. Kailangan na ninyo makasal na dalawa sa lalong madaling panahon. Kung hindi, malaki mawawala sa kumpanya natin. Maring wika ng ama ni Damian. Kumpanya nyo, umalis na ako sa posisyon ko sa company nyo. Kaya wala na akong pakialam kung malugi ang kumpanya nyo. Hindi ko rin kailangan ng pera at ari-arian nyo, Dad. Meron na akong sariling negosyo at kaya ko na mabuhay nang wala kayo. Malakas na sagot ni Damian sa kanyang ama, saka nagmamadaling umalis sa kanyang restaurant. Tinawag pa siya ng kanyang ina, ngunit hindi na ito pinansin ni Damian. Hindi niya talaga matatanggap ang ginawang pagkampi ng kanyang mga magulang kay Cecil. Hindi man lang nila inalam ang side niya. Kung totoo ba o hindi ang sinasabi ni Cecil, siya ang anak. Dapat sana siyang unang kinampihan ng mga magulang niya. Pero baliktad ang sitwasyon. Dahil siyang lumalabas na masama, mas pinaniwalaan nila ang kasinungalingan ni Cecil. Nagtungo si Damian sa bar na pag-aari nila magkakaibigan. Pagkapark niya ng kanyang sasakyan ay agad siyang bumaba at pumasok sa loob. Agad naman siyang binati ng mga tauhan nila doon. Bago siya umakyat sa kanilang pinaka-opisina na magkakaibigan, ay nag-order muna siya ng alak sa bartender. Himala! Anong masamang hangin na nagtaboy sa'yo dito, dude? Nagtatakang tanong ni Marlon sa kaibigan. Matagal-tagal na rin kasing hindi nagagawi si Damian sa club. Kaya ganun na lang ang pagtataka nito. Dude, I need your help. Wika ni Damian sa matalik na kaibigan. Hey wait, mukhang bago yan ah. Teka, wag mo sabihin nagka-problema na agad kayo ni Jermaine, dude. Nag-away ba kayo? Sunod-sunod na tanong ni Marlon sa kaibigan. Hindi kasi ugali ni Damian ang humingi ng tulong. Dahil siya ang taong laging may solusyon sa problema. I want to marry her right now. Diretsahang sagot ni Damian sa kaibigan. Saka nagsali ng alak sa baso. Ano? Nasisiraan ka na ba ng ulo, dude? Noon nakaraan lang na naging kayo, tapos papakasalan mo na agad. Saka napakabata pa ni Jermaine, dude. She's only 18 years old, for Christ's sake. Protesta agad ni Marlon sa sinabi ni Damian. I have no choice, dude. Kung hindi ko papakasalan si Jermaine ngayon, siguradong sapilitan ako yung papakasal ng parents ko kay Cecil. Nag-aaway na din kami ng parents ko. Dahil sa kasinungalingan ng babaeng yun. Sabihin ba naman na pinagsamantalahan ko daw siya?
Nedulungan ng dahiring hindi ko nahawakan. Tapos pagsasamantalahan pa kaya? At heto pa dude, buntis na daw at ako ang ama. Inis na inis si Damian habang ikinukwento mga pangyayari sa kanyang kaibigan. What? Hindi makapaniwalang tanong ng binata habang nasa mukha din niya ang pagkagulat. Hindi niya akalain na ganito kalaki ang problema ng kanyang kaibigan. Kakausapin ko ang tito kong attorney dude. Itatanong ko kung kaya niyang gawa ng paraan na maikasal kayo ni Jermaine. Sagot naman ni Marlon sa tinawagan ng kanyang titong abogado. Okay na dude, puntahan na lang natin sila sa bahay nila. Thank you dude, maaasahan ka talaga. Pasasalamat ni Damian sa kaibigan. Ang tanong, papayag kaya si Jermaine na magpakasal sa'yo? Muling tanong ni Marlon sa kaibigan. Pumuntahan ko siya dude, sasabihin ko ang lahat sa kanya para maunawaan niya ang lahat. Sagot ni Damian, saka tumayo sa kanyang upuan. Good luck dude. Pahabol pa ni Marlon sa kaibigan. Napapailing na lamang siya dahil sa gulo ng buhay ni Damian. Kung kailan nagtinuna ang kanyang kaibigan, saka naman ito nagkaroon ng malaking problema. Inabangan ni Damian si Jermaine sa harapan ng university. Kailangan nila makapunta agad sa bahay ng tito ni Marlon upang magpakasal. Pakikiusapan niya si Jermaine at kahit lumuhod pa siya sa harapan ng dalaga, gagawin niya. Basta pumayag lamang ito na may kasal silang dalawa. Love! Malakas na pagtawag ni Damian kay Jermaine, agad naman na lumingon ang dalaga sa kanya. Damian, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Jermaine sa kasintahan. Magkasama din sila ni Hart na naglalakad palabas ng gate. Pwede ba tayong mag-usap na dalawa, love? Kinakabahan na tanong ni Damian sa kanya. Anong pag-uusapan natin? Nagtatakang tanong ni Jermaine kay Damian. Para may problema din kasi ito sa pakiwari niya dahil balisa ito at hindi mapakali. Jermaine, mauna na ako. Marami pa kasi akong gagawin ngayon. Paalam naman ni Hart sa kaibigan. Okay, kita na lang tayo mamaya. Sagot naman ni Jermaine sa kaibigan. Love, halika sa kotse, doon na lang tayo mag-usap. Wika ni Damian sa kahinilang kami ni Jermaine at isinakay sa kotse. Ano bang pag-uusapan natin? Nagtatakang tanong ni Jermaine sa binata. Kinakabahan din siya sa sandaling ito. Hindi niya alam kung anong problema ni Damian. Love, makinig ka muna sa sasabihin ko, okay? Alam mo naman na mahal kita, diba? At gagawin ko din ang lahat. Huwag lang tayo magkalayo na dalawa. Panimula ni Damian. Tumango lang si Jermaine sa kanya kaya nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita. Love, pakasal na tayo ngayon. Para hindi matuloy ang plano ng aking mga magulang na ipakasal ako sa anak ng kaibigan nila at kasosyo sa negosyo. Ikaw ang mahal ko at gusto ko makasama habang buhay. Kaya sana pumayag ka na magpakasal sa akin, love, please. Hindi nakapagsalita si Jermaine dahil sa gulat. Hindi niya akalain na agad siyang yayayain na magpakasal ni Damian. Damian, nag-aaral pa kasi ako. Paano naman ang pangarap ko? Saka ba? Hindi naman na ituloy ni Jermaine ang iba pa niyang sasabihin dahil biglang iniligay ni Damian ang kanyang hintuturo sa bibig ni Jermaine. Magpapatuloy ka pa rin sa iyong pag-aaral. Kahit kasal na tayo, love. Ang mahalaga maunahan natin ang plano ng parents ko na ipakasal ako sa iba. Hahayaan mo ba akong mawala sa iyo? Wika ni Damian, may kasama ding panggigipit sa kanyang turan. Agad namang umiling si Jermaine. Isipin na lang na mawawala na si Damian sa buhay niya. Nasasaktan na siya. Alam niya masasaktan ng bata pa niyang puso. Kapag tuluyan ng maipakasal si Damian ng kanyang mga magulang sa iba. Hindi siya papayag na mawala ang unang lalaking kanyang minahal. Mahal kita, Damian, pero natatakot ako. Baka magalit sa akin si Nanay at Tita Joy. Puno ng pangamba ang puso ni Jermaine. Naguguluhan din siya sa bilis ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Mag-iisang taon pa lang siya sa Manila, ngunit heto siya at may boyfriend na at ngayon ay gusto na ding maikasal sila. Magpapaliwanag tayo sa kanila. Ang mahalaga, makapagpakasal muna tayo. Para makaiwas ako sa plano ng mga magulang ko. Mahal na mahal kita, Jermaine, at ikaw lang ang gusto kong pakasalan at hindi si Cecil. Pagsusumamo ni Damian. Nagulat naman si Jermaine sa sinabi ni Damian. Si Cecil pala na mukhang clown ang gustong ipakasal kay Damian. Hindi siya papayag na ang pangit na clown na yun ang magiging asawa ni Damian. Sige, pumapayag na ako. Sagot niya kay Damian. Agad na niyakap ni Damian na mahigpit si Jermaine. Agad na dinala ni Damian si Jermaine sa address na ibinigay sa kanya ni Marlon. Pagpasok nila sa lobby, agad din silang sinalubong ni Marlon na nauna na kanina pa. Pasok na kayo sa opisina ni Tito. Hinihintay na niya kayo. Sabi ni Marlon, saka nauna naglakad papunta sa sinasabi niyang opisina. Nanlalamig naman ang mga kamay ni Jermaine. Sobrang kabadi ng kanyang dibdib sa mga sandaling iyon.
Para siyang bibitayin dahil sa kanyang nararamdaman. Matapos malaman ng tiyuhin ni Marlon ang dahilan ng kanilang biglaang pagpapakasal, ay agad din niyang ikinasal ang dalawa. Tinanong lang silang dalawa kung bukal sa loob nila ang gagawing pagpapakasal. Matapos nilang sumagot ay agad na silang pinapirma sa kanilang marriage contract. Bukas na bukas din i-register ko ang kasal ninyo para maging legal ang lahat. Tatawagan ko na lang din si Mr. Monte Carlo upang makuha mo ang copy ng iyong marriage contract. Wika ni attorney. Salamat attorney. Tatanawin naming malaking utang na loob ang ginawa mong pagpapakasal sa amin ni Jermaine. Masayang wika ni Damian sa kakinamayan pa ang abogado. Masayang lumabas ang opisina sina Jermaine at Damian. Kasunod naman nila si Marlon. San kayo titira ngayon, dude? Agad na napalingon sina Jermaine at Damian dahil sa tanong ni Marlon. Sa Jerian kami titira, dude. Hindi ko pwedeng dalhin si Jermaine sa kondo ko dahil bigay yun sa akin ni na daddy noon. Baka bigla nilang bawin kapag nalaman na nila na kasal na kami ni Jermaine. Sagot ni Damian. Tumango lang si Marlon sa kanya. Congrats dude. Jermaine, mauna na ako sa inyo. Kailangan ko pang puntahan ang bar natin. Paalam ni Marlon sa kaibigan. Pinagdikit din nila ang kanilang mga kamuo bago naghiwalay. Ganito ang pagbati nila bilang magkaibigan. Umalis na din si na Jermaine sa lugar dahil dadaan muna sila sa boarding house si Jermaine upang kunin ang kanyang mga gamit. Wala na din siya magagawa kung hindi sumama kay Damian dahil mag-asawa na silang dalawa. Gulat na gulat naman si Hart matapos ipagtapat ni Jermaine sa kanya mga pangyayari. Nagkaiyakan pa magkaibigan dahil magkahiwalay na sila ng tirahan. Frenny, salamat sa lahat ha. Magkita na lang tayo sa university. Magpapatuloy pa rin man ako ng pag-aaral kahit mag-asawa na kami ni Damian. Umiiyak na paalam niya kay Hart. Mahigpit pa niyang yakap ang kaibigan. Okay lang Frenny, ang totoo niyan. Aalis na din ako. Sa France na ako mag-aaral. Gusto kasi namin ni Nico na magkalapit pa rin kaming dalawa habang nag-aaral. Kaya sasama na din ako sa France. Wika ni Hart habang pinupunasan ang kanyang luha. Ilang beses na din niyang gustong ipaalam kay Jermaine ang kanyang plano. Ngunit hindi niya alam kung paano ito sisimulan na hindi nasasaktan ng kaibigan. Pero ngayon ay panatag ng kanyang loob na aalis dahil hindi na mag-iisa ang kanyang kaibigan. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Frenny? Kung aalis ka na, di hindi na tayo magkikita. Lalong naiyak si Jermaine sa isipin na iyon. Kung sakaling magkita ulit sila ay siguradong bibilang mo na siya ng mga taon. Uuwi pa naman ako paminsan-minsan, Frenny, dahil nandito pa rin naman sa Pilipinas ang pamilya ko. Kaya magkikita pa rin tayo. Hindi na nga lang kasing dalas ng pagsasamahan natin ngayon. Pero hindi ka naman nag-iisa. Kasi may asawa ka na ngayon at makikisama ka na kay Kuya Damian. Kaya panatag na rin ako na iiwan kita dito dahil alam ko naman na hindi ka pababayaan ni Kuya. Tinulungan din ni Hart na mag-impake si Jermaine at maghakot ng kanyang mga gamit. Mahigpit pang nagyakapan na magkaibigan bago tuluyan na umalis si Jermaine at Damian. Malungkot man na naiwang mag-isa si Hart, masaya pa rin siya para sa kanyang kaibigan. Agad din siyang nag-impake at umalis sa kanilang boarding house. Uuwi na lang muna siya sa kanilang bahay upang hindi niya maramdaman ang lungkot na mag-isa. Dahil hindi siya sanay na wala si Jermaine sa kanilang boarding house, baka umiyak lang siya doon sa buong magdamag. Nalungkot din ang kanilang kahera dahil sa pag-alis ni Jermaine at Hart. Nawalan siya ng dalawang boarders na mababait at laging advance magbayad. Hindi na rin kinuha ni Jermaine at Hart ang paunang bayad nila. Bagkus, nagpasalamat pa sila sa may-ari dahil sa pagpapatuloy sa kanila sa bahay nito. Pagdating ni Jermaine at Damian sa Jerian Bistro and Bar ay agad silang sinalubong na kanilang staff. Agad na bumaba ang dalawa sa kanilang sasakyan at magkahawak kamay na naglakad papuntang gate. Kasunod naman nila ang dalawang lalaki na nagbuhat sa mga gamit ni Jermaine. Meron kasing kwarto si Damian sa second floor ng restaurant niya. Talagang ipinagawa niya ito dati pa upang meron siyang matulugan kapag tinamad na siyang umuwi sa kanyang kondo. Halos magkasinlaki din ang kwarto niya dito at ang kondo niya. Kompleto din ang lahat na kailangan niya dito. Kaya wala siyang poproblemahin pa. Agad na binuksan ni Damian ang gate na maliit sa harap ng building. Nasa kalawang bahagi ito ng restaurant. Ito ang daan papunta sa kanyang private room. Agad din siyang umakyat na dalawa sa hagdan na papunta sa second floor. Kasunod nila ang dalawang staff na nagbuhat mga gamit ni Jermaine. Namamanghang iniikot ni Jermaine ang kanyang paningin sa loob ng kwarto. Para na nga kasi itong bahay. Kasing laki na din ito ng bahay nila sa probinsya.
Mas malawak pa nga ang pinakasala ng kwarto ni Damian kumpara sa sala ng bahay nila. "Ma'am, ipapasok ko lang po itong order ni sir." Boses ng waiter ang nagpalingon kay Jermaine. Tama naman na lumabas si Damian sa kwarto. "Pakilagay na lang sa ibabaw ng table. Pakisara na rin ang gate mamaya paglabas mo." "Thank you," wika ni Damian sa lalaki. Sa kanya nilapitan si Jermaine sa kinatatayuan nito. "May problema ba? Bakit tahimik ang asawa ko?" Malambing na tanong ni Damian kay Jermaine sabay yakap nito. "Wala, bigla ko lang naisip si nanay." "Nagigilty ako, Damian, dahil tinakasan ko noon si nanay upang makapag-aral ako dito sa Manila. Pero heto naman ako ngayon at basta na lang nagpakasal sa'yo." Malungkot na wika ni Jermaine, bigla din siyang nahiya sa kanyang ina. Hindi man lang siya nagpaalam sa kanyang ina. Alam ni Jermaine na magagalit na kanyang nanay, pati na kanyang tita Joy, sa naging desisyon niya. Pero tapos na ang lahat dahil nagpakasal na siya kay Damian. "Huwag mong isipin yun, love. Pupuntahan na lang natin ang nanay mo at hihingi tayo ng tawad sa kanya." Pag-alon ni Damian kay Jermaine. Hinalikan din niya ito sa pisngi, saka hinila sa harap ng mesa at pinaupo sa upuan. Napangiti din si Jermaine dahil sa sinabi ni Damian. "Kain na tayo?" Wika pa nito sa kahinawakan ng sandok ng kanin. Pero agad din kinuha ni Damian mula sa kamay niya ang sandok at ito na naglagay ng kanyang kanin at ulam. Maganang kumain si Jermaine dahil sa chapsuy at hipo na kanilang ulam. Matapos kumain ay inayos muna ni Jermaine ang kanyang mga gamit. Inilagay niya ito sa cabinet. Maraming bakante ang cabinet ang dressing room ni Damian. May kalakihan din kasi ito, kaya kahit napakaraming gamit si Damian sa loob ay maluwang pa rin ito. Matapos ayusin ni Jermaine ang kanyang mga gamit ay agad naman siyang naligo. Bumaba kasi si Damian kanina upang tingnan ang kanyang restaurant. Matapos maligo ni Jermaine ay nagdamit lang siya ng maikling cotton short at tinernohan ng mesh top. Ganito ang lagi niyang isinusuot pag natutulog. Upang maging komportable siya. Mainit kasi ang pakiramdam niya kahit may aircon sa kwarto nila ni Hart noon. Dahil sanay na sanay ang kanyang katawan sa malamig na klima ng islang kinalakihan niya. Tiniyo din niya ang kanyang buhok bago humiga sa kama. Pagod si Jermaine kaya madali itong nakatulog. Hindi na rin niya hintay si Damian na bumalik. Gigisingin naman siguro siya na kanyang asawa kapag umakyat na ito. 10:30 nakaakyat si Damian. Pinatapos muna niya ang lahat na kumain, saka pinalinis ang buong restaurant, saka siya nagsara ng kanyang restaurant. Pagod si Damian ngayong araw. Ngunit na maisip na naghihintay pala sa kanya ang kanyang asawa ay bigla na lang siyang sumigla. Agad na umakyat si Damian sa kanyang kwarto, na ngayon ay magiging bahay na nila ni Jermaine. Parang nasabik din siyang makita ang kanyang asawa. Sinigurado muna ni Damian na nakalak ang kanyang gate bago siya tuluyang umakyat sa kanyang kwarto. Pagpasok ni Damian sa loob ng bedroom ay naabutan niya si Jermaine na mahimbing nang natutulog. Inayos muna ni Damian ang kumot ng asawa bago siya pumasok sa loob ng banyo. Mabilis na naligo si Damian saka tiniyo ang kanyang katawan ng tuwalya. Nagsuot lang siya ng boxer brief saka tumabi sa kanyang napakagandang asawa. Nakatalikod sa gawin niya si Jermaine kaya pinagmasdan ni Damian ang kabuuan ng asawa. Kitang-kita niya magandang curve ng katawan ni Jermaine kahit payat si Jermaine, ngunit napakaganda naman ang katawan nito. Hindi napigilan ni Damian ang kanyang sarili na hindi hawakan ang katawan ng kanyang asawa. Asawa na niya ngayon si Jermaine. Kaya walang masama na hawakan niya ito ngayon at angkinin. Biglang sumiklab ang init ng katawan ni Damian sa isipin na may karapatan na siyang angkinin si Jermaine. Dahil mag-asawa na silang dalawa ngayon at normal na lang na gawin nila ang nararapat na ginagawa ng mag-asawa. Maingat na pinatihaya ni Damian ang asawang mahimbing na natutulog. Alam ni Damian na pagod ito sa buong maghapon. Hinaplos ni Damian ang mukha ng mahimbing na dalaga. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na hindi ito halikan sa labi. Kahit lampshade lang ang ilaw sa loob ng kwarto nila, kitang-kita pa rin ni Damian ang mukha ng dalaga. Bahagyang nakaawang pa ang natural na mapupulan nitong labi at tila nagaanyayang halikan nito. Kaya naman hindi na napigilan ni Damian ang sarili at agad nitong dinampian ng halik ang labi ng dalaga. Sa paglapat ng labi niya sa labi ni Jermaine ay kasabay din nito ang init na biglang subiklab sa kanyang buong katawan. "I love you, Jermaine. You're mine now. Only mine," Damian whispered in his hoarse voice. Wala nang nagawa si Jermaine kung hindi magpaubaya sa kanyang asawa. Naisip din na may karapatan si Damian na angkinin siya.
dahil ikinasal na silang dalawa at ngayon ay masasabi niyang honeymoon nila mag-asawa. Kahit may takot si Jermaine sa kanyang puso at isipan, pikit mata na lang niyang sinagot ang halik sa kanya ni Damian at sa bawat paglapat ng kanilang mga labi ay iba yung kiliti ang hatid nito sa katawan ni Jermaine. Tila may mga paru-paro nagliliparan sa kanyang tummy dahil sa kiliting nararamdaman niya. Ang pakiramdam na ngayon lang niya nadama sa buong buhay niya at si Damian lang ang nakapagpadama nito sa kanya, ang kanyang asawa. Kinabukasan, maagang inihatid ni Damian si Jermaine sa pagpasok. Masaya-siya dahil lagi na niya kasama si Jermaine. Nayayakap at nahalikan niya ito kahit anong oras niya gustuhin. Napakarami ding habilin ni Damian sa kanya kasama na ang bawal na daw siya makipagkaibigan sa mga lalaki o kahit makipag-usap ay bawal. Umuo na lang si Jermaine para makalis na siya sa sasakyan ng kanyang asawa na may pagkasiloso. Ngayon lang din niya nalaman ang ugali ni Damian na ganoon, kaya napapailing na lang siya. Matapos may ihatid ni Damian si Jermaine ay muling bumalik sa kondo nito upang kunin ang iba pa niyang gamit doon. Nang makuha na niya ang kanyang mga kailangan ay nagmadali na rin siyang umalis at muling bumalik sa kanyang restaurant. Kasalukuyang kinakausap ni Damian ang kanyang mga staff nang biglang dumating si Cecil. "Damian, honey, I miss you na." Maarting bungad ni Cecil habang nakabuka magkabilang braso niya upang yakapin si Damian. Agad namang umiwas si Damian sa babae. Parang nandidiri itong lumayo kay Cecil. "What are you doing here, Cecil?" Malakas ang boses na tanong ni Damian. "I'm here to visit you. Don't you miss me, honey?" Maarting wika ni Cecil at tinangka na naman nalapitan si Damian. "Hindi!" Bulyaw sa kanya ni Damian. "Umalis ka na dito kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga staff ko." Pagbabanta ni Damian, saka nagmamadaling pumasok sa kanyang opisina. Inilak din niya ang pinto upang hindi siya masundan ng babaeng sinungaling na yun. "Damian! Damian, honey, open the door!" Pagtawag ni Cecil habang kinakalabog ang pinto ng opisina ni Damian. Hindi nito matanggap na ganoon siya tratuhin ni Damian. "Ma'am, lumabas na po kayo dito dahil nakakaabala na kayo sa mga kumakain dito." Pagsaway sa kanya ng isang waiter. Lumapit din ng ibang waiter upang ilabas si Cecil. "Don't touch me. Wala kayong karapatan na palisin ako dito. Hindi ba niyo ako kilala? Ako si Cecil, ang pakakasalan ni Damian at magiging asawa niya. Kaya wag niyo akong gagalitin dahil tatanggalin ko kayong lahat dito oras na maging asawa ko ni Damian." Malakas na sigaw ni Cecil sa mga waiter na nasa harapan niya. Pinagduduro din ang mga ito habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Parang matatawa naman ang mga karap niya. Todo pigil ang mga ito na huwag kumawala ang kanilang pinipigilang tawa. "Anong nakakatawa?" Inis na tanong niya sa karap niya. Napipiko na rin siya sa mga ito. "Ikaw po, ma'am, nakakatawa. Paano ka naman pakakasalan ni sir? May asawa na si sir at kasal na din sila." Tumatawang wika. Ni Lynn, nagtawa na rin ang mga kasamahan niya. Hindi na nila naitago pa ang kanilang pinipigilang pagtawa. "Hindi totoo yan. Walang asawa si Damian dahil hindi pa niya ako pinapakasalan. Ako lang ang papakasalan ni Damian." Nagwawalang sigaw ni Cecil. Tinangka din niyang sampalin si Lynn ngunit mabilis naman itong nakaiwas. "Ilabas na eskandalosang babaeng yan. Nakakaya sa mga customer natin." Wika ni Lynn sa mga kasamahan niya. Kinaladkad naman nila ito at inalabas sa restaurant. "Tandaan ninyo ang mukha ng babaeng iyon. Wag na wag niyong papapasukin dito ang impact ng eskandalosang babae na yan," sabi pa ni Lynn sa mga kasamahan nito. Sumang-ayon naman ang lahat sa sinabi ni Lynn. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.